Sabay kaming nagising ng kapatid ko na may dalawang system. Ang isa ay ang clearing system. Kayang ubusin ng lakas para alisin ang lahat. At ang isa naman ay ang domestic good system na may sariling space. Bilang kuya niya, naawa ako sa kapatid ko dahil sakitin siya mula pagkabata. Pinili ko ang clearing system na labis na kumukonsumo ng lakas. Ang kapatid ko naman, pinili niya ang domestic good system. Pero sinong mag-aakala, pagkatapos ng isang linggo, nagsimula na ang apocalypse, nanalasa ang matinding lamig at mga kawan ng zombie. Gamit ang clearing system, ginawa ko ang lahat para puksain ang mga zombie. Mabilis akong naging bayani ng syudad. Samantalang ang kapatid ko, naging tagapamahala lang ng bodega sa likuran. Sa isang pag-atake ng mga zombie, malubha akong nasugatan at bumagsak. Nang kailangan ko ng mga supply para mabuhay, nalaman kong nilock ng kapatid ko ang safe house. Walang emosyon siyang tumingin sa akin at sinabing, bakit ikaw ang pwedeng maging bayani? Habang ako, tagapamahala lang ng bodega, nang muli akong magmulat ng mata. Inunahan ako ng kapatid ko sa pagpili ng clearing system. Nang makita ko yun, nalaman kong nabuhay din siyang muli. Napangiti ako, hindi niya alam ang kapalit ng clearing system. Ang paggamit ng clearing system ay kumukonsumo ng napakaraming lakas. Kahit ako na may malakas na pangangatawan, nanghihina ako na parang galing sa matinding sakit pagkatapos itong gamitin. Ang isang mahinang babae na tulad niya na kahit takip ng bote ay hindi kayang buksan. Sa isang gamitan lang, siguradong 3 araw siyang baldado sa kama. Nagigising ko lang nang marinig kong nagsalita ang kapatid ko. Kuya, akin na yang pula, para siyang bata na takot maagawan ng laruan. Mabilis niyang inabot at hinablat ang clearing system sa kanan. Sa sandaling dumampi ang daliri niya sa pulang icon. Isang galat na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa buhay na to, ako naman ang magiging bayaning hinahangaan ng lahat. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Ang tingin niya ay puno ng pagmamalaki at pangmamaliit. Kawawa ka naman kuya, hindi mo pa alam, no? Nakuha ko na ang pinakamalakas na abilidad. Sa buhay na to, ikaw naman ang magmamakaawa sa akin. Dahan-dahan, lumapit ako sa iniwan ang domestic good system. Shuang, sigurado ka ba na yan ang pipiliin mo? Mukha kasing panglaban ng isang yan. Mahihirapan ka. Si Jing Shuang nakara-rating lang ng kanyang banal na kapangyarihan. Ay sobrang lumaki na ang ulo sa sandaling ito. Hinawi niya ang kanyang buhok, at nagkunwaring mabait na sinabing, Kuya, naisip ko na rin, mula pagkabata, ikaw na palagi ang nagpoprotekta sa akin. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Ako na ang bahala sa mga madudumi at mahihirap na trabahong tulad ng pakikipaglaban. Iyong kulay ginto, malamang ay para sa storage space lang yan. Bagay sa isang metikulosong tao na tulad mo. Ikaw na lang ang mamahala sa logistics. Protektahan ako, napangisi ako sa isip ko. Ang gusto mo ay gawin din akong kasangkapan mo. At tulad ng ginawa ko sa iyo sa nakaraang buhay na pagprotekta, uubusin mo lahat ng pakinabang mula sa akin. Hindi ko na siya pinansin. Iniunat ko ang aking daliri at marahang hinawakan ang gintong simbolo sa aking harapan. Pagkatapos, isang mainit na gintong liwanag ang bumalat sa akin. Patagumpay na nabind ang system. Host, Jing Chen. Kakayahan, walang hanggan. Bansa, primarya. May natitira pang 16 na oras at 59 na minuto bago magsimula ang katapusan ng mundo. Samantala, si Jing Shuang na matagumpay ring nabind ay puno ng kagalakan. Iwinawas-iwas niya ang kanyang braso sa hangin. Ang kristal na ashtray sa mesa ay biglang naglaho. Namutla ang mukha ni Jing Shuang. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at humingle. Ngunit agad din itong napalitan ng tuwa sa kanyang mukha. Totoo nga, nasa akin na ang kapangyarihang iyon. Tumingin siya sa akin. Ang dating pag-asa sa kanyang mga mata ay nawala na. Napalitan ito ng purong kayabangan. Kuya, medyo pagod ako. Ikuha mo ako ng isang basong tubig. At saka, ibigay mo sa akin ang bank card na iniwan ni na mama at papa. Lalabas ako para bumili ng ilang gamit para makapaghanda. Ang tono niya ay parang nag-uutos sa isang alila. Tinitigan ko itong kapatid ko mula sa nakaraang buhay. Ang mismong nagtulak sa akin sa kapahamakan. At dahan-daang binigkas ang isang salita, layas. Sa isang iglap, tumigil ang mundo. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Jing Shuang. Inakala ko pang nagkamali ako ng dinig. Mula pagkabata, sunod sa year ako sa kanya. Kuya, anong sabi mo? Sinisisi mo pa rin ba ako? Sa pag-agaw sa pulang system. Pero ginawa ko lang naman yun para protektahan ka. Lumayas ka, tumayo ako. Tinitigan ko si Jing Shuang mula sa itaas. At saka, bahay ko to. Nakapangalan sa akin ang titulo nito. Binibigyan kita ng 10 minuto para mag-impake. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka rito. Nababaliw ka na ba? Sa wakas, hindi na nakapagpanggap si Jing Shuang. Bahay to ni na mama at papa. Anong karapatan mong paalisin ako? At isa pa, nagising na sa akin ang pinakamalakas na kapangyarihan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Malapit nang dumating ang katapusan ng mundo. Ako lang ang makakapagprotekta sa'yo. Kung kakalabanin mo ako ngayon, kahit na magmakaawa ka pa, hindi kita tutulungan. Masyado siyang kampante. Akala niya ay luluhod pa rin ako sa kanya tulad ng dati kong buhay. Umiti ako at dahan-daang lumapit kay Jing Shuang. Hanggang sa napaatras ko siya sa pader. Ang pinakamalakas na kapangyarihan, Malakas kong sinuntok ang pader sa tabi ng tenga ni Jing Shuang. Kasabay ng isang malakas na kalabog. Napasigaw sa takot si Jing Shuang. Niyakap niya ang kanyang ulo at napaupo. Ang sinasabi mong kapangyarihan, ay para lang ba magpawal ng mga basahan mong damit, no? Nakalimutan mo na ba? Ang kapangyarihan mo ay para lang magpawal ng mga bagay. Hindi ito makakalikha ng pagkain. Pagkalipas ng ilang araw, bababa ang temperatura sa negatibong 60 degree. Kapag walang pagkain at damit, kahit na kaya mong pawiin ang buong gusali, pamamatay ka pa rin sa lamig at gutom. Nanginginig ang buong katawan ni Jing Shuang. Totoo ngang hindi niya naisip ang problemang ito. Pero mabilis siyang nagmatigas at sumigaw. Ano ngayon? Kaya kung magnakaw, sino ang maglalakas loob na hindi ako bigyan ng supply? Wawalan ko siya sa mundo. At ikaw, ano namang silbi niyang pagbabantay mo sa bulok na bodegang yan?
Sa huli, sa akin ka pa rin naman aasa. Ganun ba? Sige, good luck sa iyo. Tinatamad na akong magsayang pa ng laway sa kanya. Naglakad ako papunta sa pinto. Binuksan ko ito. Lumayas ka na ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng gwardya para kalagkarin ka palabas. Huwag mong kalimutan, may batas pa ring umiiral. Pwede kitang ipapulis para sa trespassing. Tinitigan ni Jing Shuang ang determinado kong pagtalikod. Halos umapaw na ang puot sa kanyang mga mata. Magaling, napakagaling. Dahil ganyan ka kawalang puso, huwag mo akong sisisihin kung maging malupit din ako. Pagdating ng katapusan ng mundo, tingnan natin kung paano ka magmamakaawa sa akin habang hawak mo yung mga basura mo. Jing Chen, huwag kang magsisisi. Sumugod si Jing Shuang sa kwarto. Basta na lang isiniksik sa malita ang ilang damit at alahas. Kinaladkad niya ang kanyang malita, at galit na lumabas ng pinto. Bago umalis, sinaman niya ako ng tingin. Sa buhay na ito, gagawin kitang parang aso, na mamamatay sa harapan ko. Malakas na sumara ang pinto. Sumandal ako rito, nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ngayong wala na itong traidor na laging handang sumaksak sa akin patalikod. Sa wakas ay malaya na akong makakapaghanda para sa malaking laban. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko, at sinilip ang oras. Ika-15 ng Enero, taong 2026, alas 10 ng umaga. Ilang araw na lang ang natitira bago dumating ang katapusan ng mundo. Ang bahay kong nagkakahalaga ng halos 8 milyon ay ipinost ko online. Binibenta ng may 20% bawas. Dagdag pa ang pamanang iniwan ng mga magulang ko. Mayroon akong humigit kumulang 11 milyon. Gusto kong bumuo ng isang lugar na kayang tiisin ang matinding lamig na negatibong 40 degree. Isang kuta sa katapusan ng mundo na kayang pigilan ang pagsalakay ng mga zombie. Kailangan ko ring mag-ipon ng sapat para sa isang tao na kayang lusayin sa loob ng ilang henerasyon. Kulang na kulang pa ang perang ito. Pagkatapos, tumawag ako sa bangko. Isinangla ko lahat ng shares ko sa kumpanya at ang bahay ko ngayon. Tumawag din ako sa ilang mga pribadong nagpapautang. Pagkatapos, ang lahat ng malalaking online lending platform, pati na rin ang mga credit card, lahat ay sinagad ko. Para akong isang baliw na sugarol. Sa loob lang ng isang hapon, ang hawak kong pera ay umabot na sa 16 na milyon. Sapat na siguro ito, habang tinitingnan ko ang bank card ko. Ang nakakasilaw na mga numero doon. Wala akong naramdamang kahit kititing na pananabik. Tanging ang pakiramdam na kailangan kong magmadali. Ang pera ay basura lang. Buhay lang ito kapag napalitan na ng mga supply. Minaneho ko ang SUV na hindi ko pa naibebenta. At dumiretso sa labas ng syudad. Palinaw ang layunin ko. Ang abandonadong cold chain logistics park sa kanlurang labas ng syudad. Dati, ito ang pinakamalaking cold storage base sa buong syudad. Nang maglaon, inabandona ito dahil tumakas ang may-ari dala ang mga donasyon. Ang lugar na iyon ay liblib. Malawak ang paligid nito, padaling ipagtanggol, mahirap salakayin. Sa dati kong buhay, isang grupo ng gangster ang sumaikop sa lugar na iyon. Naging isa ito sa pinakamalaking base ng mga survivor sa mga huling yugto. Sa buhay na ito, akin na ito. Nahanap ko ang matandang tagapagbantay ng lugar. Diretsahan kong inilabas ang 20,000 piso na cash. At sinabi sa kanya na gusto kong rentahan ito, para gawing lugar ng isang horror escape room sa loob ng kalahating buwan. At hindi nadadaan sa kontrata. Ang kailangan ko lang ay ang mga susi. Pagkakita sa makapal na talaksan ng pera, napangiti ang matanda hanggang sa lumabas ang kanyang pustiso. Walang sabi-sabi, ibinigay niya ang mga susi. Pagkakuha ko ng mga susi, agad kong nilak ang malaking gate mula sa loob. Pumasok ako sa napakalaking underground na cold storage. Kahit na 2 taon na itong abandonado, ngunit dahil ito ay 10 metro sa ilalim ng lupa, dito ay nananatiling madilim, malamig, at mahalumigmig. Ang lawak ay humigit kumulang 3,000 metro kwadrado. Ang taas ng kisame ay 8 metro. Pag-scan ng sistema sa kasalukuyang espasyo, kumpleto na. Natuklasan ng isang semi-enclosed na espasyo sa ilalim ng lupa. Tumutugma sa mga pangunahing kondisyon para sa pagbabago bilang isang safe house. Simulan ng spatial anchoring. Pagkatapos ay anchor. Ang espasyong ito ay magsisilbing transfer station ng mga materyales para sa totoong mundo. Maaari mong anumang oras sa pamamagitan ng iyong isipan. Direktang ay teleport ang mga materyales mula sa labas papunta rito. O ilabas ang mga materyales mula sa system space papunta rito. Ayos na ang lugar. Ang susunod ay punuin ito. Agad akong nagmaneho, papunta sa pinakamalaking wholesale market ng mga produktong agrikultural sa lungsod. At bumili ng napakaraming supply na parang nababaliw. Ang aking malabaliw na paraan ng pamimili ay gumawa ng ingay sa buong wholesale market. Isang misteryosong binata na tila namakyo, at nakuha pa ang atensyon ng administrasyon ng palengke. Ngunit nakahanda na ako ng isang palusot. Sinabi ko sa kanila, ito ay para sa ilang malalaking minahan sa mga liblib na kabundukan. Para sa kanilang taunang reserba ng mga supply. At malapit ng 100 paakyat sa bundok. Kaya kailangang makumpleto ang lahat sa mga darating na araw. Sa panahong ito kung saan pera ang nagpapatakbo ng lahat. Basta tama ang bayad, kahit gaano pa kaimposible ang dahilan. May tutulong sa iyong gawin itong kapanipaniwala. Pagsapit ng gabi, ang unang batch ng mga truck na puno ng mga supply ay pumasok sa abandonadong pabrika sa kanlurang suburb. Nang matapos magdiskarga at umalis ang lahat ng trabahador, muli kong nilak ang bakal na gate sa loob ng malawak na cold storage. Nakatambak ang mga supply na parang maliliit na bundok. Naglakad ako papunta sa harap ng tumpok ng bigas na may taas na 5 metro. Itinaas ko ang aking kamay at idinikit ang palad ko sa pinakailalim na sako ng bigas. Pagkatapos, ang tila bundok na tumpok ng 50 toneladang bigas sa aking harapan ay bigla na lang naglaho. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pumasok ang buong diwa ko sa system space. Nakita ko sa walang hanggang puting espasyo na iyon. 50 tonelada ng bigas ang tahimik na nakalutang sa ere. Nananatili ito sa orihinal na pagkakasasalansan. Noong inilagay dito, ang oras ay nakahinto. Kahit lumipas pa ang 100 taon,
Ang bigas na ito kapag niluto ay lasang bagong saing pa rin. Hindi ko mapigil ang mapaungol. Itong pakiramdam na hawak mo ang lahat ng bagay, na kontrolado mo ang lahat, ay talagang nakaka-addict, at simula pa lamang ito, ang matinding lamig na negatibong 60 degree. Kung walang pagmumulan ng init, ang mga pagkain ito ay titigas na parang mga batong nagyelo. Muli akong naghanap ng kaibigan para makabili ng 10,000 tonelada ng smokeless coal at diesel. Pati na rin mga solar panel at generator. Bukod dito, hindi lang ako basta mag-iimbak sa loob nitong cold storage ng pagkain na sapat para sa 10 henerasyon, kundi gagawin ko rin itong isang kuta na may kontroladong temperatura na hindi masisira kahit ng bomba nuklear. Sakto sa oras na iyon, may dumating na mensahe sa cellphone ko. Ang nagpadala ay si Jing Shuang. Ang laman ay isang litrato. Sa litrato, siya at ang kanyang senior na si Lin Fan ay nakaupo sa isang mamahaling French restaurant. Kawawang kuya, matapos palayasin sa bahay. Puro instant noodles na lang ba ang kinakain mo? Nagse-celebrate kami ni senior ng bago naming buhay. Kung luluwag ka ngayon at magmamakaawa sa akin, baka pag-isipan ko pang bigyan ka ng isang pirasong tinapay. Tinitigan ko ang screen, at isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking labi. Sige, kumain pa kayo. Kumain kayo ng marami. Iyan na ang huling hapunan sa buong buhay ninyo, na matatawag ninyong pagkain ng tao. Basta na lang akong nag-reply ng 3 salita, magdamit kang makapal. Tapos, diretso ko siyang blin up at pinatay ang phone. Nakatayo ako sa isang nakalutang na pasilyong gawa sa bakal sa ikalawang palapag. 12 ng manggagawa ang parang mga langgam na gumagawa. Abala sa loob ng tiyan nitong dambuhalang bakal. Boss, hindi po ba parang medyo sobra na yang request ninyo? Ang nagsalita ay si Lao Hei. Siya ang kontratista na may pinakamalupit na diskarte. Sa sandaling ito, habang tinitingnan niya ang blueprint na puno ng mga detalye. Maging si Lao Hei ay parang hindi may pinta ang mukha. Buong bahay, lagyan ng 50 cm kakapal na aviation grade gel insulation layer. At bukod pa riyan, patungan ng 2 layer ng 20 mm bulletproof steel plate sa loob. Sa ganitong klaseng depensa, pinaghahandaan mo ba ang atomic bomb o si Godzilla? At kailangan mong isara lahat ng orihinal na ventilation. Mag-iwan lang ng 2 pasukan ng hangin na may naka-install na biochemical filtration system. Pinunasan ni Lao Hei ang pawis sa kanyang noo. Kapatid, hindi biro ang gagastusin dito. Naideposito na ang pera sa account mo. 5 milyong paunang bayad. Gusto kong matapos mo ito sa loob ng 3 araw. Lahat ng materyales ay dapat galing sa kasalukuyang stock. Kung walang stock, kumuha ka mula sa ibang construction site. Babayaran ko ng 3 beses ang presyo para sa diferensya. Pumarap ako at tinitigan ko si Lao Hei sa mata. Iisa lang ang patakaran, huwag kang magtatanong kung bakit. Huwag kukuha ng litrato, huwag ipopost sa social media. Pagkatapos ng trabaho, bibigyan pa kita ng 2 milyon bilang pampatahimik. Halatang napalunok si Lao Hei. 7 milyon. Katumbas na iyon ang kita niya sa loob ng 2 taon. Sige po, boss. Kayo na po ang tatay ko. Dahil napakabilis ninyong kausap, ako, si Lao Hei, ay manganga ko rin. Kung hindi ko ito matapos sa loob ng 3 araw, babaliin ko ang sarili kong leeg at ibibigay sa inyo para paglaruan. Habang pinagmamasdan ko ang likod ni Lao Hei na tila puno ng enerhiya, wala akong naramdamang kahit ano. Ang gusto kong itayo ay hindi lang isang shelter, kundi isang ecosystem na hiwalay sa mundo sa panahon ng apocalypse. Pumunta ako sa isang sulok ng pabrika. Doon nakatambak ang isang batch ng mga espesyal na kargamento na kada rating lang. Pinuksan ang malaking kahon na gawa sa kahoy, at lumitaw ang madilim na kintab ng metal sa loob. Hindi ito ordinaryong bakal, kundi nakuha sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan. Isang high voltage electric grid generator, at military grade na explosion-proof glass. Sa simula ng apocalypse, ang pinakakakatakot ay hindi ang mga zombie, kundi ang puso ng mga tao. Kapag ang gutom at lamig ay ginawang hayop ang mga tao, ang mga ordinaryong roll-up door sa harap ng mga magnanakaw ay marupok na parang papel. Kinolekta ng sistem ang lahat ng materyales na ito, at pagkatapos ay inayos ang espasyo ayon sa posisyon sa blueprint. Habang nagla-lunch break ang mga manggagawa, marahan kong hinawakan ng mabibigat na explosion-proof na salamin. Ang 10-10 tonelada ng mga supply ay biglang naglaho. Pagkatapos, sa ilalim ng tumpak na kontrol ng system, perpektong ipinasok ang mga ito sa posisyon ng mga bintana sa bubong ng pabrika. Kasabay ng pag-alis ng huling construction vehicle, dahan-daang nagsara ang malaking bakal na gate. Nakatayo sa gitna ng bakal na kuta na ito na sa akin lang. Habang tinitingnan ang mga supply na nakatambak na parang bundok sa buong kwarto. Hindi pa rin ito sapat. Hindi pa rin talaga sapat. Tiningnan ko ang aking cellphone. Ang natitirang balanse ay wala pang 500,000. Ang kakayahan kong bumili sa mga legal na paraan ay naubos na. Ang susunod ay ang gabi ng malawakang pagnanakaw. 2:00 ng madaling araw sa Donggang Bonded Logistics Center. Ito ang pinakamalaking distribution center ng mga imported at exported na produkto sa syudad. Libo-libong mga container van ay nakasalansan na parang mga building blocks sa pantalan. Naglalaman ang mga ito ng mga dekalidad na supply mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gabing iyon, halos nilimas ko na ang mga high-value na warehouse sa kalahati ng bonded zone, hanggang sa makaramdam ako ng bahagyang kirot sa aking isipan. Iyon ay babala ng labis na paggamit ng aking mental power. Sa kabila ng pagkabitin, wala akong nagawa kundi tumigil. Noong handa na akong umalis, bigla, isang maingay na ugong ng makina ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ilang itim na modified na mga SUV ang humarurot papasok sa daungan, at huminto sa harap ng isang tagong warehouse hindi kalayuan. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan, at bumaba ang mahigit 10 lalaking may mga tato. Ang leader nila, isang kalbo, ay malakas na sumisigaw sa kanyang mga tauhan. Bilisan niyo ang pagbubuhat ng mga gamit, sabi ni Boss Long. Kailangang mailabas ang mga kargamentong ito ngayong gabi. Pahigpit ang pagbabantay ng mga nasa itaas kamakailan. Sa mga kahon na kanilang binubuhat, may nakalimbag na kapansin-pansing simbolo ng mga mapanganib na materyales.
Pinangkit ko ang aking mga mata. Inactivate ko ang long distance scan ng system. Mga resulta ng scan, TNT, detonator, industrial ammonium nitrate. Mga armas pala, lumaktaw ang tibok ng puso ko. Ito ang pinakamalaking sindikato sa lugar. Ang smuggling hideout ng Black Shark Gang. Habang tinitingnan ng mga TNT na hindi lang kayang magpasabog ng mga zombie, kundi kaya ring sirain ang anumang depensa. Dinilaan ko ang aking mga labi. Ito'y parang isang malaking Reg Along kusang lumapit. Kapag nakuha ko ang mga pampasabog na ito, magkakaroon ako ng huling alas. Dahil nagkataon na nandito na rin lang ako. Pasensya na lang kayo. Tahimik kong ginamit ang special feature ng system space. At umikot sa likod ng warehouse. Idinikit ko ang aking kamay sa manipis na pader na yero ng warehouse. Sakto lang ang distansya para sa collection range ng system. Agad nilakon ng system ang nasa loob ng warehouse. Ang lahat ng pampasabog, kunin lahat, sa loob ng warehouse. Bigla na lang nag-flash ang paningin ng mga tauhan na nagbubuhat. Ang mabigat na kahon na hawak-hawak nila ay bigla na lang nawala. Biglang tumahimik ang paligid. Mahigit 10 miyembro ng gang ang nanatili sa kanilang posisyon sa pagbubuhat. Habang nakahawak sa hangin, ulat silang nagkatinginan. P***, nasaan yung mga kahon? May multo ba? Boss Long, yari tayo. Wala na yung mga kargamento. Wala na lahat. Mabilis na lumapit ang kalbong leader. Habang tinitingnan niya ang walang laman na warehouse, ang ekspresyon sa mukha niya ay nagbago mula sa galit, naging takot, at pagkatapos ay pagdududa. Sino? Sinong gumawa nito? Lumabas ka riyan. Inilabas niya ang kanyang baril. At galit na itinutok ito kung saan-saan. Samantala, ako naman, matagal nang sinamantala ang gulo para akyatin ang pader ng daungan. At naglaho sa kadiliman ng gabi. Countdown, 24 na oras. Sa huling araw nito, maingay pa rin ang syudad. Walang sino man ang nakakaalam na ito na ang huling kislap ng dating mundo. Naglabas ang weather station ng blue alert para sa matinding lamig. Inaasahang bababa ang temperatura bukas ng 10 hanggang 15 degrees. Walang sino man ang sumeryoso dito. Para sa kanila, sapat na ang magsuot ng mas makapal na pantalon. Hindi na ako lumabas pa. Nanatili ako sa aking kuta sa western suburbs para gawin ang mga huling pagsusuri. Lahat ng mga pinto at bintana ay nakaweld na. Isang pangunahing pasukan at labasan lang ang aking itinira. Binuksan ko ang aking cellphone. Tiningnan ko sa huling pagkakataon ang aking social media feed. Si Jing Shuang ay nagpost 1 oras na ang nakalipas. Kahit na darating na ang taglamig. Pero mainit naman ang aking puso. Salamat sa sorpresa, Senior. May magandang hinaharap na naghihintay. Para naman sa isang tao dyan, mabulok ka na kasama ng pera mong marumi. Umiti ako ng napakaliwanag. Nag-like ako sa post. Pagkatapos ay nag-iwan ako ng komento. I enjoy mo sanang mabuti itong huling hangin. Dahil malapit na yang maging mas matindi. Sa sandaling iyon, ang dating ambon sa labas ng bintana ay biglang tumigil. Pagkatapos, isang bowl ang yelo na kasinlaki ng bola ng pingpong ay malakas na bumagsak sa aking blast-proof na salamin. Sumunod ang pangalawa, tapos ang pangatlo. Bumuhos ang mga yelo na parang mga bala ng baril. Kasunod nito ay ang marahas na hangin na umuugong. Nagsimulang bumagsak ng husto ang temperatura. Isang emergency news alert ang biglang lumitaw sa screen ng cellphone ko. Emergency broadcast dahil sa epekto ng napakalakas na polar vortex, ang buong mundo ay apektado. Biglang bababa ang temperatura ng 50 degrees sa loob ng susunod na 3 oras. Lahat ng mamamayan ay umuwi na agad. Umuwi na agad. Hindi ito isang drill. 10 minuto pa lang mula nang dumating ang apocalypse. Nagiba na ang kulay ng mundo sa labas ng bintana. Sa loob ng napakaikling panahon, ang kalsada ay nabalot sa makapal na black ice. Mahigit 10 sasakyan ang nagkabanggaan. Sa isang iglap, nagliyab ang mga ito. Ngunit bago pa man kumalat ang mga apoy, agad itong napigilan ng sobrang lamig ng hangin. Naging isang kakaibang nagliyelong anyo. Natatakot na sinubukan ng mga tao sa kotse na itulak ang pinto para makatakas. Pero nagyelo na at hindi na mabuksan ang mga pinto. May isang bumasag ng bintana at gumapang palabas. Pagkalanghap pa lang niya ng hangin sa labas. Para bang hinigop lahat ng init mula sa buong katawan niya. Agad na nanigas ang kanyang mga kilos. Ang ekspresyon ng takot sa kanyang mukha ay nagyelo. Naging mga parang totoong estatwa sila na gawa sa yelo. Ipinapakita ng thermometer sa loob ng bahay na ang temperatura sa labas ay bumagsak na sa negative 30 degrees. At patuloy pa itong bumababa ng 1 degree kada minuto. Samantalang sa loob ng safe house, nananatiling 24 degrees ang temperatura. Hinubad niya ang kanyang jacket. Nakasuot na lang ng manipis na t-shirt. Isinubo ang isang piraso ng Wagyu beef na tamang-tama ang pagkakaluto. Napakakomportable. Samantala, sa isang mamahaling apartment sa sentro ng syudad. Ang lamig. Anong nangyayari? Bakit huminto ang heater? Binalot ni Jing Shuang ang sarili sa bagong baylang cashmere na kumot. Pero nanginginig pa rin siya sa ginaw. Kanina lang, ang heating system ng buong komunidad ay nasira dahil sa pagsabog ng tubo. Ang temperatura sa loob ng kwarto ay bumagsak na sa negative 5 degrees. Kahit hindi pa ito nakamamatay. Pero para sa sanay sa layaw na si Jing Shuang, impyerno na ito. Kuya, bilis, mag-isip ka ng paraan. Mamamatay na tayo sa ginaw. Inulak niya ng bahagya si Lin Fan na nasa tabi niya. Si Lin Fan ay nanginginig na rin sa sobrang ginaw. Nagmamadali niyang isinusuot ang lahat ng damit na makita niya. Huwag ka nang maingay, nilalamig din ako. Bakit biglang nagbago ang lintik na panahong ito? Bilis, maghanap ka ng mga heat pack. Nasa kahon na yan lahat ng heat pack. Itinuro ni Jing Shuang ang sulok. Nagmamadaling naghalongkat ang dalawa pero wala pang 10 pirasong heat pack na lang ang natira. Hindi ito sapat para magtagal sila ngayong gabi. Teka, yung kuya mo. Di ba't mayaman ang kuya mo? Siguradong nasa isang malaking hotel siya. O kaya naman ay bumili siya ng kung anong gamit na pampainit. Bilisan mo, tawagan mo siya. Si Jing Shuang ay parang nakakapit sa huling pag-asa. Habang nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang numero ko. Paumanhin, ang numerong iyong tinatawagan ay naka-off. Sa galit, ibinato ni Jing Shuang ang cellphone sa sofa.
Ang walang hiya, ang kapal ng mukha niyang eye off ang phone niya. Kalma lang, kalma. Kumislap ang mga mata ni Lin Fan. Naalala ko na, nakita ko dati ang kuya mo sa South City Wholesale Market. Medyo malayo ako noon, pero parang narinig ko siyang paulit-ulit na binabanggit. Ang West Suburbs at isang pabrika. Sakto, may isang abandonadong pabrika doon. Sa ganitong pagkakataon, siguradong doon siya nagtatago. Puntahan natin siya. Pero ang lakas ng snow sa labas ngayon. Tumingin si Jing Shuang sa nakakatakot na snowstorm sa labas. Medyo nag-aalangan siya. Kung hindi tayo pupunta, para na rin nating hinintay ang kamatayan. Hindi titigil agad ang snow na to. Pagkalipas ng ilang oras, magyayelo at paputok na ang mga tubo ng tubig sa bahay. May kotse naman tayo. May heater sa loob ng kotse. Kapag nahanap na natin ang kuya mo, gamit ang system mo at ang utak ko, sa tingin mo hindi natin siya kakayanin. Pagdating ng oras, sa atin na ang mga supply niya. Nanaig ang pasakiman laban sa takot. Binalot nilang dalawa ang kanilang mga sarili sa lahat ng damit na mayroon sila. Hirap silang nagmamadaling bumaba at pumasok sa kotse. Humandar ang kotse, nang umihip ang mainit na hangin. Pareho silang nakahinga ng maluwag. Era, sa West Suburbs. Isang tingin ng kalupitan ang dumaan sa mga mata ni Jing Shuang. Pag nakita ko si Jing Chen, paluluhurin ko talaga siya sa snow, para humingi ng tawad sa akin. Pagmamakaawa siyang patawarin ko siya sa kawalan niya ng galang dati. Samantala, sa West Suburbs, nakatitig ako sa isang sulok ng surveillance monitor. Doon, may ilang asong kalye na nagsisiksikan. Nanginginig sa ginaw. Bigla, ang katawan ng isa sa mga aso ay biglang nangisay ng malakas. Agad na namula ang mga mata nito, at naging kulay matingkad na pula. Isang nakakakilabot at hindi makataong etanggal ang umalingaw-ngaw sa kaparangan. Ang asong nagiba ng anyo, ay buong bagsik na sinugod ang kasama nito sa tabi. Tumalsik ang sariwang dugo sa nyebe, at agad na namuo bilang mga pulang kristal na yelo. Hindi ito isang ordinaryong virus. Ito ang lason ng matinding ginaw. Hindi sila takot sa lamig. Sa katunayan, mas lalo pa silang nasa sabik habang lalong lumalamig. Ibinaba ko ang aking mga chopsticks. Sa wakas, dumating na sila. Umayo ako, at naglakad papunta sa control console. Pinindot ko ang pulang buton na iyon. Combat Readiness Defense Mode, isinaaktibo. Ang high voltage electric fence sa unang linya ng depensa sa labas ng pabrika ay agad na pinadaluyan ng kuryente. Ang mga asol na arko ng kuryente ay pumuputok-putok sa gitna ng snowstorm. Itinaas ko ang aking kopatan ng red wine, at nag-alay ng isang tagay sa snowstorm na nakikita sa monitor. Maligayang pagdating sa impyerno, aking mga panauhin. Ang snowstorm sa kanlurang labas ng lungsod ay naging isa ng puting kalamidad. Ang visibility ay wala pang 5 metro. Isang BMW X5 ang tila isang lasing. Nahirap na gumagapang sa kalsadang may kalahating metrong lalim na ng nyebe. Bakit hindi pa rin tayo dumarating? Hindi ba't sinabi mong 20 kilometro lang? Si Jing Shuang ay nakaupo sa passenger seat, na may 2 down quilt na nakabalot sa kanyang katawan. Nanginginig pa rin sa ginaw at nag-uumpugan ang kanyang mga ngipin. Huwag kang maingay. Wala nang pakiramdam ang mga kamay ni Lin Fan na nakahawak sa manibela. Puno ito ng mga nangingitim na frostbite. Ayon sa navigation, nasa unahan na lang daw. Hintik, hindi ko talaga makita ang daan. Isang malakas na lagutok, biglang lumubog ang katawan ng sasakyan. Api dia hanya melirik mayat di tanah dengan dingin, lalu menoleh ke Fidona yang terduduk di lantai. Mau pergi tidak? Kaya naman, mabilis kang pumayag. Kasabay nito, lihim ka ring nagpasya. Tiyak na pagdadalingin mo ang sakit niya. Alhasil dia jatuh tersungkur ke tanah. Menghadapi pemandangan indah seperti itu, dia tidak menunjukkan minat sedikit pun. At ganoon ka na naman nag-grind buong araw. Tangannya yang semula hendak memegangnya terhenti ketika melihat tatapan matanya yang sedingin es. Tepat saat akan melangkah keluar dari gua, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menarik Fidona dengan paksa untuk berhenti. Hampir pada saat yang sama, 2 kelompok saling berhadapan di persimpangan lantai 2. At dinaragdagan ng 50% ang iyong attack at defense. Permanenteng binabawasan ng 50% ang lahat ng damage na natatanggap mo. Dia mundur selangkah, dengan wajah tegang menatap sekelompok orang berjubah hitam. Kasabay nito, immune ka na sa lahat ng abnormal status. Dan para petualang manusia, setelah beberapa detik hening, suasana dipecahkan oleh seorang petualang wanita dari seberang. Menyadari kelompok bidah itu, Emi dan yang lainnya langsung waspada. Sobrang lakas naman ng talent na to. Dahil sa talent na to, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para penganut aliran sesat di depan mereka. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para penganut aliran sesat di depan mereka. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para penganut aliran sesat di depan mereka. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para penganut aliran sesat di depan mereka. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para penganut aliran sesat di depan mereka. Bagaimanapun, Goblin bisa dibunuh kapan saja. Tetapi para penganut aliran sesat belum tentu. Terlebih lagi, Emi adalah seorang pendeta. Tentu saja dia sangat membenci para bidah ini.
Hanya Morris yang berdiri terpaku menatapnya. Babe, ang ganang pakiramdam ko buong araw ngayon. Yung 2 iniksyon na binigay mo sa akin kahapon. Yung 2 iniksyon na binigay mo sa akin kahapon. Kalau tidak minggir, kembalilah kalian semua ke dalam pelukan kebenaran. Mendengar itu, cahaya suci samar muncul di tubuh Amy. Dia mengangkat tinjunya. Begitukah, kalau tidak minggir, kembalilah kalian semua ke dalam pelukan kebenaran. Mendengar itu, cahaya suci samar muncul di tubuh Amy. Dia mengangkat tinjunya. Begitukah, kalau tidak minggir, kembalilah kalian semua ke dalam pelukan kebenaran. Mendengar itu, cahaya suci samar muncul di tubuh Amy. Dia mengangkat tinjunya. Begitukah, pagkasabi mo yun, biar aku yang mengantarmu untuk bertemu. Biar aku yang mengantarmu untuk bertemu. Biar aku yang mengantarmu untuk bertemu. Bertemu dengan apa yang kalian sebut kebenaran. Melihat mereka akan bertarung. Tatapan matanya menjadi dingin. Tepat pada saat kedua belah pihak bentrok. Bertemu dengan apa yang kalian sebut kebenaran. Melihat mereka akan bertarung. Tatapan matanya menjadi dingin. Tepat pada saat kedua belah pihak bentrok. Mayroon itong 2,000 HP. Tiba-tiba memeluk Fidona dan menerobos di antara mereka. Tiba-tiba memeluk Fidona dan menerobos di antara mereka. Tiba-tiba memeluk Fidona dan menerobos di antara mereka. Tepat saat dia bergerak, Morris melancarkan tebasan yang telah dia siapkan lurus ke arahnya. Dita, yang sudah sejak awal menyadari keanehan Morris, nabawasan ang HP nito ng 250. Ang galing nga ng talent na to. Melihat Morris demi membunuh seekor goblin, juga berniat menebas mati seorang gadis tak bersalah yang bersamanya. Melihat Morris demi membunuh seekor goblin, juga berniat menebas mati seorang gadis tak bersalah yang bersamanya. Merasa ngeri dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Pagkatapos, inatake ka ng tigre. Morris, meskipun Morris memiliki kebencian yang mendalam terhadap goblin, tapi setidaknya dia masih memiliki batas minimal sebagai manusia. Tidak akan merenggut nyawa orang lain demi membunuh goblin. 20 HP lang ang nabawas sa'yo. 20 HP lang ang nabawas sa'yo. 20 HP lang ang nabawas sa'yo. Nagpatuloy ang laban ninyo ng libu-libong round. Tapi sekarang, demi membunuhnya, dia tidak ragu untuk membunuh seorang gadis juga. Sa bawat level up, permanenteng magdaragdag ng 10 puntos sa lahat ng stats. Mantra pemberkatan di tangan Fidona juga sudah siap. Setelah kejadian dengan mampu, namun di udara, dia berhasil menyelimuti tubuhmu dengan seberkas cahaya itu. Pada saat itu, may lumitaw na namang level 20 na halimaw ng sakit sa tabi ni Kyubey. Ewan ko ba kung bakit pero parang gaman ang pakiramdam ng katawan ko. Namun di udara, dia berhasil menyelimuti tubuhmu dengan seberkas cahaya itu. Pada saat itu, tepat saat tebasan itu akan mengenai tubuhmu, tubuhmu dengan cepat berubah menjadi hitam. Membiarkan pedang itu menembusmu seolah melewati ruang hampa. Hindi mo napigil ang matigilan sa iyong kinatatayuan. Dia tiba-tiba mencium bau mesiu. Ewan ko ba kung bakit pero parang gaman ang pakiramdam ng katawan ko. Kau bahkan mengikat bahan peledak di pedang untuk menciptakan asap dan debu yang menghalangi pandangan. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata ada bahan peledak yang diikat di punggung pedang itu. Tanpa menunggunya sempat bereaksi, hindi mo napigil ang matigilan sa iyong kinatatayuan. Huwag ninyong tatanggalin ang karayom na to habang inooperahan siya. Kau bahkan mengikat bahan peledak di pedang untuk menciptakan asap dan debu yang menghalangi pandangan. Para danasin niya ang ganitong paghihirap ngayon. Sementara itu, kau memanfaatkan celah kecil itu untuk pergi dari tempat ini. Saka lang tumigil ang pagdurugo ng pasyente. Mabuti na lang at mabilis kang kumilos. Maraming pasyente ang gumagaling agad pagkatapos lang magparehistro. Kehilangan jejakmu. Morris tiba-tiba menyadari bahwa mungkin sejak awal kau hanya mencoba mengulur waktu. Untuk melacak keberadaan terpilih Raja Goblin, tanda pelacak telah muncul di kepala Anda. Pengingat, sementara itu, Dita mengambil kesempatan untuk menarik Morris. Menyadari ada yang tidak beres dengan Morris, dia bertanya dengan cemas. Ang level ng halimaw ng pagdurugo ay bumaba mula sa dating level 20, naging level 15 na lang. Natalo mo ang kalaban. Melihat itu, para penganut aliran sesat tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kapten kalian sudah mengkhianati kalian. Kenapa tidak bergabung dengan gerbang kebenaran saja? Pumayag ka naman. 100 taong tuna. 100 taong tuna. 100 taong tuna. Huwag ninyong tatanggalin ang karayom na to habang inooperahan siya. Huwag ninyong tatanggalin ang karayom na to habang inooperahan siya. Bilin mo, bilin mo, bilin mo, bilin mo. At sa mga sandaling iyon. At sa mga sandaling iyon. At sa mga sandaling iyon, lumapit ang pamilya ng pasyente para magpasalamat. Dahil malinaw nilang nakita na pagkatapos mong itusok ang karayom, nang tingnan mong maigi, napansin mong ang lumapit pala ay ang high school classmate mong si Zizi. Napansin mong ang lumapit pala ay ang high school classmate mong si Zizi. Ang nasugatan ay ang kanyang amang isang pulis. Ang nasugatan ay ang kanyang amang isang pulis. Ilang beses siyang sinaksak habang hinuhuli ang isang kriminal. Mabuti na lang at mabilis kang kumilos. Mabuti na lang at mabilis kang kumilos. Nagkasundo kayo ni Zizi na magkikita kayo ng maayos pagkatapos ng operasyon. Pagkatapos, nagpatuloy ka ulit sa pag-grind ng mga monster para mag-level up. Pagkatapos, nagpatuloy ka ulit sa pag-grind ng mga monster para mag-level up. Pagsapit ng gabi, noong pauwi ka na. Pagsapit ng gabi, noong pauwi ka na. Pagsapit ng gabi, noong pauwi ka na. Tumunog ang telepono mo. Tumunog ang telepono mo. Si Zizi ang tumatawag. Ang tatay niya pala ay hindi pa rin nagigising mula nang maoperahan. Ang tatay niya pala ay hindi pa rin nagigising mula nang maoperahan. Ang tatay niya pala ay hindi pa rin nagigising mula nang maoperahan. Ang tatay niya pala ay hindi pa rin nagigising mula nang maoperahan. Ang tatay niya pala ay hindi pa rin nagigising mula nang maoperahan. Sinabi ng doktor na kailangan siyang operahan sa pangalawang pagkakataon. Sa sandaling ito na nakataya ang kanyang buhay. Sa sandaling ito na nakataya ang kanyang buhay. Ikaw kaagad ang naisip niya.
Nang marinig mo iyon, agad kang nagpunta sa kwarto ng ospital. Nang tingnan mong maigi, 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 nang tingnan mong maigi. Để được tái sinh, chính là chạy đến sở thú, tóm lấy một con hổ đực rồi mút chùm chụt cái hổ bảo của nó. Chính là chạy đến sở thú, tóm lấy một con hổ đực rồi mút chùm chụt cái hổ bảo của nó.